Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Itong pinasang video sa atin, ito ay, tingnan natin, ito ay KMJS, no? Lalaki mula sa North Cotabato nagwala matapos di umanong atakihin ng wakwak. So, yan na naman tayo, no? So, inatake daw ng wakwak. So, watch na natin to kung ano yung nangyari. Ang tahimik na komunidad ng makilala sa Cotabato nabulabog ng dahil di umano sa isang kampon ng kadiliman. Wakwak! Wak, 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 wak. Magpahanggang ngayon, naninindig pa rin ang balahibo ng mga tiga makilala North Cotabato sa Mindanao sa nangyari kamakailan sa kanilang bayan. Ito may video na to, no? May video na. Kusina! Si Mama. Kuha ito ng isang lalaki Ay, oo nga, no? sa bubok na nagsisisigaw. Isa lang panggas akong anak! Isa lang panggas akong anak! Sa ang sigaw niya, sinong bumuntis sa aking anak. Doon pa nga lang, men, ano. Sige, mamaya pag ano natin. Panoorin muna natin. Nakita ko po siya sa bubong na kumagapang. Nagtaka lang ako ma'am kasi yung boses niya parang hindi po talaga siya. Dahil ang lalaki nakainkwentro ang di umano pagala-gala sa kanilang wakwak. Nakita ko po ma'am dyan sa bubong ma'am. Tumakbo nga ako ma'am eh. Aswang yun siya. Dire, makita naman yun na mo. Dire sa iyang... Oh, ang bilis lang sa kanila, no? Na magsabi na aswang siya. Aba nga, naglaway-laway na siya. Ang boses niya ma'am. Wait, ano ba talaga? Aswang ba yan? Or inatake ng wakwak? Ano ba? Kasi ang title ng video, lalaki mula Cotabato nagwala matapos di umanong atakihin ng wakwak. So inatake siya ng wakwak. Pero bakit sinasabi na siya yung aswang? Ano ba talaga? Ang boses niya parang wakwak talaga. Yun ang nasa caption, no? Tinan nyo. Ang boses niya parang wakwak talaga. Wak talaga, parang ganito. At ang usap-usapan dito, tila may kung ano raw isinalin ang di umano wakwak sa naturang lalaki. Kaya ang lalaki bigla raw lumakas. Gunite ninyo, gunite ba? Gunite ba? Ayaw po eh. Gunite ba? Gunite. May kutsara! Kutsara, kutsara. Gunite, gunite. Kaya ang mga residente nagtulong-tulong na talian siya. Gunite ba? Gunite. Gunite ba? Gunite. Oh, pak ano lo siya? Lain na po yung kuan ba? Dan siya ba? Tamo, 'di ba? Talagang pinaprioritize nila yung yung pagiging aswang talaga. Every time parang same scenario ito nung sa matanda na naman eh. Naalala niyo yung matanda na pagkamalang aswang? Mas nangingibabaw talaga sa kakapanood ba kila Donsky yan? Kila Kuya Red? Kila 88? Kaya ganyan? Ano ba? Ingon sa mga tao nga siya aswang na daw, patakda na daw siya. Kaninong puwersa ang mananaig? Ang dilim o liwanag? Ang lalaking di umano'y inatake ng aswang, si Jay, na lakas loob na nagpa-interview para patunayan ang kakatuwang nangyari sa kanya at sa kanilang bayan. May mga bakas pa ng sugat ang kanyang katawan, ang kaliwang braso, may peklat na anya, kagat daw ng wakwak. Hindi naman kagat yan eh. Pwedeng galos mo yan, men. Tapos tinalian ka sa kamay, di ba? Pwede rin dun nang galing. Kung kagat yan, ako for me, no? Kung kagat yan, dapat may bumaon na dyan eh. Pwede, nag-scratch, no?
Yung pangil, nakagat siya, tapos nag-scratch na lang ng ganun. Nasakyan ko na lang. Ito yung Pero kung kagat yan, men, baon dapat eh. ma'am, swang ma'am. Tapos ito yung sa mga kuko niya ma'am, nagasgas ma'am. Nagsimula raw ang kaguluhan nitong September 25. Kahaponan po kami kasama yung pamilya ko po. Nag-burn out ma'am. Bigla pong may sumigaw ng humihingi ng tulong doon sa kapitbahay po namin ma'am. PJ, kila ate may kumakalabog, umaapak. Baka pusa lang yun. Hindi, kumakalabog. May nilalang daw kasi na sumasalakay sa isang bahay na ang pakay Meron po kasi doon ma'am, bata po doon ma'am na 11 months. kasamang isa pa niyang kapitbahay. Agad daw sumaklolo si Jay. Yun po kay kinugos po na ko na yung anak. Yun din ang mahirap minsan, bigla na lang, yan na lang iisipin nila lagi. Na pag may umaano sa bubong, kahit hindi pa nakikita, aswang na agad. No? Yung tabang rabo ko. Na yung umuto kigana man ang kwansin. Hindi kasi ganito, you have to understand mga kababayan ko. Dapat kung magiging ganyan kayo katakot yan, dapat may documented ng nabiktima ng aswang dyan eh. Bago nyo pag-isipan na nakakatakot na, ay aswang nga yun yung naglalakad sa meron na ba na biktima? Kasi kung wala pa, ano ang reason para mag-isip kayo na aswang yun? Di ba, men? Dahil kayo yung first time na bibiktimahin, yung ba yun? O dahil doon sa impluensya ng mga kwento-kwento nyo dyan? Pagdating ko po doon sa may isang puno ng durian ma'am, may nakita po ako isang matandang babae. Nakabuhag-hag tangos yung ilong. Medyo kulubot na siya. Sa takot na kuhanin nito ang sanggol, si Jay lakas loob daw na hinarap ang di umano wakwak. Kinaladkad niya ako papunta doon sa masukal. Ang tunog niya po eh, ah! Tapos na po niya ako dito, nawakan din ako dito. Anyong tao po siya ma'am, pero yung tunog niya is parang hayop ma'am. Bara rin akong kinagat ng aso. Hanggang ang kanyang nakasagupa, bigla na lang daw nawala. Hindi ko po siya narinig ma'am na tumakbo or lumipad. Bigla lang pong naglahok. Pag-uwi ni Jay, dun na raw siya naging mabangis. Isa ng panggas akong anak. Pero bakit ang sinisigaw mo, sinong bumunti sa aking anak? Kung aswang ka, bakit mo aalamin yung... Na raw siya naging mabangis. Sinong bumunti sa aking anak? Bakit ganon ang sinigaw mo? Diba? Ito yung ito yung unang napansin ko nung una. Kung aswang, bakit ganyan na isisigaw mo? Baka another psychological na naman to ha. Pero tingnan natin yung investigation mamaya. Panggas akong anak. Gahi naman kay siya, ako ano siyang gigakos. Ang ibabahan mo kung natumba siya sa Asawa ni Jay. Sumakay ako sa likod niya. Kaya natumba. So, sanggol yung anak mo. Ba't sinasabi mo sinong bumuntis sa anak mo? Mukhang medyo... Kung ako nagtulong, ako mismo nagsabi sa kanila nga itali si Jay dahil malakas siya eh. Mismong asawa no? Kaya tinawag nila ang mananambal na si Nanay Nena. Kinabahan Meron talagang mga naka-stand. talaga ako. Yung buhok ko ma'am, parang ganyan, tanan, lahat. Iba na ang mukha niya, tapos iba-iba ang tinig. Hindi naman, ganun pa rin ang muka. Psychological, may evidence naman tayo na hindi naman iba na ang muka niya eh. Same pa rin yung muka niya. Kaya lang, hindi lang kayo siguro, sanay na ganun siya umakto. 'Di ba? Huwag niyo sasabihin na, kasi minsan alam nyo, may nagagalit na ba sa akin? Minsan napapansin ko, may tendency na mag-exaggerate yung nagkikwento eh. Para talagang, alam mo yun, parang gustong-gusto kasi na nagkikwento minsan na makumbinsi yung mga kinikwentuhan niya. Kaya ang tendency tuloy, magkaroon ng exaggeration yung kinikwento. Yung sabi niya nag-iba ang muka, clearly, hindi naman nangyari. Si Nanay Nena. Tingnan mo. Kinabahan
Talaga ako, yung buhok ko ma'am, parang ganyan, tanan, lahat. Iba na ang mukha. Ganun pa rin naman ang mukha niya. Hindi naman nagbago eh. Maybe unusual yung ginagawa niya, pero ganun pa rin. Niya, tapos iba-iba ang tinig. Si Jay, pinahiran daw at pinainom ng langis. Mahirap eh, no? Kung ano pinapainom. Inom. Alam yun, purely ang kanilang nirelayan na lang talaga supernatural itong nangyayari. No? Minsan nakakalungkot din eh. Mas first aid nila yung ganyan, yung ano yun? Ano ba ang batayan dahil nakita sa bubong? Yung tao? Hindi mo, malakas eh. Maniwala kayo sa akin, may time talaga, lalo na pagka punong-puno ng adrenaline yung tao, malakas talaga yan. 'Di ba? Ref nga, nabubuhat niyan pagka may sundot ng adrenaline eh. Ganyan din kaya yung mga pag nahuhuli yung mga shoplifter, kahit yung mga bata, pag nahuli yon, 3 security guard ang doon, pumipigil doon. Mga nahuling shoplifter or magnanakaw, ganyan na ganyan din eh. Kasi hindi naman kababalaghan nyo na sumundot yung adrenaline mo pagka nasa extreme na pangyayari. 'Di ba? Sabi ko, labas ka dyan. Mag-surrender ka sa Panginoon. 1 buti at kalahati ang napainom ko sa kanya. Buti at kalahati. At lalo raw silang kinilabutan sa sumunod na nangyari na nakuhanan ng video. Parehas mo sa katungong pa, no? Gawas na. Nagluyas si Aro. Naglabas yung maitim na puti sa doon sa bote mo manang kasi may may something doon eh. 'Di ba? 1 kalahati yung pinalagok niyo noon. 'Di ba? Yung sa bote niyo, tingnan mo yung bote ha. 1 bote at kalahati. May laman yung mo eh. Yan oh. May itim-itim yung bote mo min eh. Ba naman tayo? Pas mo lahat. Bato. Ha? Turao bato. Bato ni Darna. Turao bato. Kasi ito ha, theory ko dito, may mga laman-laman yung yung pinainom sa kanya eh. Susunod! Isa lang prangkas akong anak! Lalaki sa Makilala, North Cotabato na di umano nakaengkwentro ang wakwak. Feeling ko may depression ito. May depression ito. Parang may isinalin daw sa kanyang kapangyarihan. Siya. Lain na po yung kuan ba? Takdan yun. Wala, talagang paninindigan nila yung paniniwala nila, no? Diba? At matapos siyang gamutin sinaksakan ng madaming sa bibig. ng mananambal ang lalaki, meron daw isinuka. Or baka mamaya kasi ngipin naman yon. Hindi ba ngipin yon? Turao bato. Balot daw para sunugin. Ito, Wala na ito makuha itong bato. Patakdan daw siya. ang mga opisyal ng barangay naman na Susunugin agad din, no? nag-imbestiga, meron din daw kahindik-hindik na natuklasan. Sa informasyon na nakalap ko, sa oras na yun, Ang pagpapatuloy ng kwento na bumulabog sa mga tiga Makilala, North Cotabato. Paano pa pabitin pa? Susunod na. Parang ngipin eh. Ngipin or halimbawa galing doon sa... Dahil binuhusan siya ng langis sa bibig min. Isa lang prangkas akong anak! Isa lang prangkas akong anak! Lalaki sa Makilala, North Cotabato nagwala matapos di umano nakasagupa ang aswang.
Napak ano no siya. Ang ingon sa mga tao nga siya aswang na daw, patakda na daw siya. Iba na ang mukha niya, tapos iba-iba ang... Wait lang yung mga sugat niya sa braso mukhang kosyo ng mga paghahawak sa kanya eh. Diba? Kung makikita nyo dito, hindi pa naman visible yung mga sugat niya sa braso. Pero dahil may tali siya, tapos the way siya hawakan ng mga tao. Ano no siya? Ang ingon sa mga tao nga siya aswang na daw, patakda na daw siya. Iba na ang mukha niya, tapos iba-iba ang tinig. Pinaubos eh, no? Hiran daw siya at pinainom ng langis. Ang hirap niya eh, no? Pag napagbintangan ang aswang. Hanggang ang lalaki merong isinuka. Gawas na. Naglabas yung maitim na putik sa bunganga niya. Sinabihan ko siya na kung ano ang nagpasok dyan, ilabas mo lahat. Bato? Ha? Turao, bato. Bato ni Darna. Turao, bato. Pero, di ba, kung nailuwa niya na yon, dapat tama na, okay na. Bakit nag-aakto pa rin siya? Wala na ito makuha ng bato. Mahog na siya kanang patakdan daw siya. Tapos sabi ko, sunugin na lang. Pagkasunog ng di umano bato, si Jay nahimasmasan daw. Parang nagbalik normal na ang yung tao. Ipinanood namin kay Jay ang videong kuha sa kanya. Feeling kong ngipin yon. Pero wala raw siyang maalala. Naawa po talaga ako sa sarili ko, ma'am. Nung nakita ko po yung video na yun, ma'am. Hindi talaga yun magagawa ng normal na tao, ma'am. Sa paglilibot-libot naman ng mga opisyal ng barangay, wala naman daw silang kakaibang naispatan. Sa informasyon na nakalap ko, ay nag-iinom sila ng tuba. Habang patapos na sila sa kanilang pag-inom, doon sumigaw yung kapitbahay nila para humingi Lasing pala. ng saklolo. Konti na-influensyahan sa ala kasi nag-iinuman sila. Nangyari na po sa kanya yung dati nung nakainom din po daw siya doon. Naman pala, nangyari na pala dati. Ako medyo ano pa ako no, na one time nangyari na ganun. Pero may history na pala. Palagay ko, ma'am, hindi naman siya naging anyong aswang, ma'am, eh. Kasi pag nakainom talaga tayo, ma'am, magmamaoy tayo, eh. Ang tawag namin dito ay alcohol-induced psychotic disorder. Meaning, dahil sa pag-inom ng alak ay maaaring nagkaroon ng changes sa kanyang mga thoughts, kinikilos, feelings, emotions, yung iba nagwawala. Hindi usual yung kanilang ginagawa or May nakakapag-induce pala ng psychotic, incident. Tama ba? Nakakapag-induce pala ng ang alak. May mga ganun pala, Ayan, expert yung nagsabi niya na. Psychiatrist yung nagsasabi, kilos. Nakainom po ako, ma'am, pero hindi yung talagang lasing na lasing. Nasa maayos po ako. Hindi. Kung nasa pag-iisip, ma'am. Kung nasa maayos ka na pag-iisip, bakit ganyan na nangyari sa'yo? 'Di ba? Doon pa nga lang nasa maayos ang pag-iisip. So, nagkokontrahan na yung thoughts niya eh. Teka, ba't ka naging maayos naging ganyan ka nga, 'Di ba? Pero ano naman kaya ang bagay na nakitang isinuka ni Jay? Maaring isa doon sa content nung nasa bote ang inilabas ng pasyente. Pwede nga ang dami kasing laman eh. Pero feeling kong ngipin puti eh. Pinapainom siya, hindi yan nasa-swallow, lumalabas yung fluid. Ang problema natin dyan yung kanyang sterility. Kasi syempre pag ang isang bagay matagal na na-stagnate, yung tinatawag nating microorganism mag-grow. At doon sa proseso ng mas importante kasi sa mga taong to na aswang yung unahin eh. Diba? Painom nila nung langis, nakahiga siya. Very risky yung ginawa nila. Pwede pumunta sa baga yon.
Dahil yung oil, pwede mapunta sa bago ng pasyente at Delikado. mag-cause ng aspiration pneumonia. Kitang-kita ng maraming tao nga galing sa bunganga ni Jay. Yung Pipilit na naman. Hindi nga, yung pinainom nyo kasi, may laman yun eh. Yun din na napansin ko nung una. Yung bote nyo, may mga something-something yun doon sa loob. Wala tayong magagawa dyan. Mas gusto nila yan eh. Di ba? Tapos saka magsisisihan pag may nangyaring hindi maganda. Di ba? bato na iniluwa niya. Ang pinainom ko sa kay Jay, clear yung oil ko. Clear ba talaga? Clear ba talaga, men? Hindi clear. Kasi nung unang pinakita, ano ba timestamp nito? 10:51. Kasi nung pinakita itong OWL mo, yung OWL, pinakita kanina eh. Ayan o, may mga something. Huwag nila ang mananamba. Ayan o, ano yung lupa-lupa na yan na nasa loob, men. Di ba? Kasi yan ang unang na ano ko eh. Tapos habang pinapainom nyo yan, sabi ko, ayan o, maitim yung puwet ng ano eh. Ng bote eh. Ayan o. Tapos sasabihin clear. Nakita naman sa video labas eh. ka dyan. Mag-surrender ka sa pag... Diba? Sa bagay, no, hindi naman natin malaman. Unang theory ko, ngipin yung, baka nasapak siya dyan or hindi eh. Napainom siya. Hindi yan Pero nakita mo naman, hindi clear yung pinapainom nyo. sa swallow, lumalabas yung fluid. Ang problema natin dyan yung kanyang sterility. Kasi syempre, pag ang isang bagay matagal na na-stagnate, yung tinatawag nating microorganism mag-grow. At doon sa proseso ng pagpapainom nila nung langis, nakahiga siya. Very risky yung ginawa nila, no? Dahil yung oil, pwede mapunta sa bago ng pasyente at mag-cause ng aspiration pneumonia. Kitang-kita ng maraming tao nga galing sa bunganga ni Jay, yung bato na iniluwa niya. Ang pinainom ko sa kay Jay, clear yung oil ko, hindi maitim. Hindi yun. Kita na nga sa video, nanay. Sige, galang ang paniniwala. Galang natin. Marumi, ligtas talaga sila makainom. Wala pang mga scientificong pag-aaral kung saan lumalabas na merong nga mga aswang, pero parte ito ng mitolohiya at literatura ng ating kaisipan at kasaysayan. Kaya mahirap siyang sabihin na scientific ito pagkus nagiging parte ito ng ating creative mind. Sinabihan ko ang mga sitio Lutaw, yung mga residente ko doon, na kung ano man ang mga kababalaghan, mga pangyayaring hindi ka nais-nais, agad namang makibalita sa akin at sa mga barangay para naman marespondihan namin kaagad. Wala namang dapat. Yun nga ang ano doon eh. Yun nga ang dapat na ginawa doon eh. May barangay naman sila eh. 'Di ba? Pero mas inuna nila ng magganon. Siguro kung nagwawala, i-immobilize nila. Documented na galing palang inuman. 'Di ba? Yung psychotic characteristic nung ginawa niya ay pwede palang tsaka nangyari na pala dati yon. May witness na nagsabi. Galing di siyang inuman nun. So what does it say to you? 'Di ba, men? Minsan wala na tayong magagawa ko. Ipipilit at ipipilit pa rin nila na 'yan. 'Di ba? Tapos contradicting pa yung sinabi nung ano. Hindi, malinaw ang isip ko. Kung malinaw ang isip, ba't ginagawa mo yun? 'Di ba? Ikatakot dito sa barangay namin. Totoo man o hindi. Kasi yung ano, ito pa nga lang ang clue natin eh. Ito yung clue natin sa barangay namin. Sinong bumuntis sa aking anak? Illogical na yun bilang aswang na isigaw mo yon. Yung sinong bumuntis. Ibig sabihin, yung thoughts mo magulo na. 'Di ba? Ba't sasabihin ng aswang na sino ang bumuntis sa aking anak? Dapat ikatakot dito sa barangay namin. Yun na nga lang, ito na yung pinakamalupit na ano
na evidence na ito ay hindi aswang. Ba't niya sasabihin yung mga ganong bagay? 'Di ba? Pero inuulit ko kung feel nyo na totoo yan, gayahin nyo yan. Bahala kayo. Pero mas maganda kasi muna tayo suriin muna natin yung mga bagay-bagay Oo man o hindi, na may aswang o wakwak. Ang pangyayaring ito sa makilala North Cotabato, tiyak na pagkukwentuhan, paksa ng mga marites at pupulutanin naman ng mga manginginom, pagkagat ng dilim. Thank you so much, mga Nakakalungkot lang, no? Nakakalungkot lang na ba't parang naging normal na yung ganyan sa atin? Na, di ba? Hindi ko naman inaalis yung paniniwala sa aswang. Pwede sana isugod nyo muna sa barangay tapos wala talagang magawa yung mga taga-barangay, no? Baka aswang talaga yon. At least nag-attempt kayo na isolve muna sa isang matinong paraan. 'Di ba? Total na nyo naman naigapos nyo na na immobilize nyo na yung aswang 'di ba? Tapos sasabihin hindi clear daw yung Pinoy, kitang-kita naman sa video na madilim yung bote niya, ano ba? Kayo bahala kayo, no? Kaya for me, mas maganda talaga munang i-make sure kasi pwede rin kasi ikamatay yun nung sinasabing aswang. Kung basta-basta na lang tayong gagalaw ng ganon. Anyway, no? So, nasa sa inyo pa rin yan. Basta ako nagko-komentaryo lang naman ako. Ayoko na magsabi ng bahala kayo. Hindi ko na kayo pipilitin. Yun lang po, maraming salamat. Bye-bye.